sa ating mga puso. Kapag nagbibigay tayo, napapakita natin ang ating pagsamba sa ating Diyos, hindi lang sa salita, pati rin sa ating mga gawa. Ikalawa po, ang pagbibigay daw ay pagkilala. Pinapaalala ng ating pagbibigay na kay Lord galing ang lahat. Hindi tayo nagbibigay dahil may sobra tayo. Nagbibigay tayo dahil kinikilala natin na siya ang magbibigay sa ating mga pangangailangan sa mga susunod pang araw. Pangatlo, ang pagbibigay daw ay paglakad sa pananampalataya. Kapag nagbibigay tayo ng tapat, ipinapakita natin ang ating pagtitiwala sa ating Diyos na siya ang magproprovide ng lahat ng pangangailangan natin. Alam niyo yung tatlong bagay na to, hindi na to bago sa atin. Amen? Amen. Kasi every time na tinuturo sa atin kung paano tayo magbibigay, nababanggit itong mga bagay na to. At naniniwala ko na bawat isa sa atin, narinig na yung Word of God na tungkol about dito. Pero, sad to say, minsan, para tayo mga bata. Bakit? Kasi, yung bata, kapag may tinuturo tayo mga bagay, paulit-ulit natin sinasabi. Nandiyan yung, lagi magsasay ng opo at op, ng po at opo sa mga matatanda, o mag-bless. Kasi, gusto natin silang turuan ng magandang asal. Ganon din sa atin. Siguro kaya paulit-ulit sa atin tinuturo yung mga bagay na ito dahil naniniwala ko na minsan, yun nga, na para tayong bata dahil kailangan natin matutunan ito. So, I believe na kahit minsan ay para tayong bata sa pagbibigay, pero meron tayong puso na willing matuto. Amen? Amen. Amen. Dahil, tandaan nyo na sa pagbibigay, hindi tayo talo every time na nagbibigay tayo. Dahil sabi sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo bibigyan din. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa atin. Sige, kung handa na tayo, itaas natin ang ating kaloob sa ating Panginoon. Ready natin ang puso sa pagbibigay. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, kami pinagpapasalamat sa mga linggo nagdaan na kami po ay tunay na pinagpala ninyo, Panginoon. We believe, Lord God, na lahat ng meron sa amin, Lord God, ay galing lamang po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil patuloy nyo kami ginagamit na daluyan ng pagpapala, Lord God. Patuloy nyo tinuturo sa amin, Lord God, na napakabuti nyo, Lord God, at tapat kayo sa inyong mga pangako, Lord God, sa bawat araw ng aming buhay. Nawa, ang pagbibigay namin sa umagang ito, Lord God, ay tunay na nanggagaling sa aming puso, Lord God, at tunay nga po na nakasentro lamang sa inyo, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Patuloy nyo pong i-bless sa mga kapatid kong ito, Lord God, sa kanilang mga buhay, Panginoon, sa kanilang financial, Lord God, at naniniwala ko, Lord God, na kapag kayo ang sinunod namin, Lord God, lahat ng aming pangangailangan, Lord God, ay inyong pupunan, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
po, tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa umagang ito, O God. Salamat sa mga ikapo, Panginoon, na nandito po, Panginoon, sa inyong harapan, Panginoon. Salamat sa kalakasan, salamat sa abilities, Panginoon, para po kami ay makapaghanap buhay, Panginoon. Salamat, Lord, and we recognize, Panginoon, that you are the source of everything sa aming buhay. At Lord, sa umagang ito, we are willingly and joyfully returning back, Panginoon, yung mga kaloob mo sa buhay namin. Maraming salamat po, for we continue to believe that you are a faithful God at yung goodness mo at katapatan mo ay talagang nag-uumapaw sa buhay namin. And Lord, maging sa umaga na ito, Panginoon, sa inyo pong mensahe, hayaan mo, Lord God, na ikaw ang tunay na mangusap sa puso ng bawat isa, Panginoon. May our ears and hearts be open, Panginoon, sa mensahe mo. And Lord, makita namin yung significance nito sa aming buhay, Panginoon. And we also ask for the power, Lord God, ng banal na spirito na makasama namin, Panginoon, to understand your word, Panginoon. Nang sa ganon, talagang makita ito sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, allow us, Lord, to experience you this morning. Maraming salamat po. We praise you and we love you. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat po ay magsabi ng amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Parang low energy tayo Sige po, last week na po ng November, last Sunday ng November, and ito na po yung huling linggo natin na pag-uusapan po natin yung isang character na sa Bible. Sa series po natin sa character study. Tuloy po natin yung pag-aaral natin sa mga kilalang figures sa Bible. Nung nakaraang linggo, nakilala po natin yung kapatid ni Jacob na pinagbili yung kanyang birthright sa isang bowl ng red stew. At nakita po natin doon na napakarami niyang blessing na na-miss out dahil sa pagiging careless niya at pag-despise niya sa role niya bilang panganay na anak. Like Esau, may times po sa buhay natin na natitrade natin sa mga temporary things o sa mga bagay na wala pong eternal value, yung atin pong identity sa Panginoon. Na madalas nabubulag tayo ng mga fleshly desires natin. Na mas pinapahalagahan at pinaprioritize natin yung mga bagay na hindi naman magbe-benefit yung buhay spiritual natin. Sa kwento po ni Esau, I pray na mas naging aware po tayo, mas magiging maingat na, at mas magiging discernful pa sa mga bagay po sa buhay natin. Nang sa ganon, hindi po tayo malagpasan ng biyaya ng Panginoon. Amen po? Amen. Amen. Ngayong umaga po, hindi na po bago sa karamihan sa atin yung character na pag-uusapan natin. Meron po ba ditong hindi nakakakilala kay Noah? O kay Noe sa Tagalog? Kapag naririnig po natin yung pangalang Noah, alam agad natin na siya yung gumawa ng malaking arko. Siya yung nagpasok ng iba't ibang hayop sa loob nito. At may isip din natin yung nangyaring matinding pagbaha sa panahon niya. Pero sabi, hindi yung pagbaha o yung paggawa niya ng arko yung pinakamahalagang nangyari doon sa kanyang kwento. Kundi kung paano niya naranasan o paano niya natanggap yung grace o biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Ngayong umaga po, alamin natin kung paano po nangyari yon sa buhay ni Noe. Ang message po ng Lord sa atin ngayong umaga is the grace that saves. Noah found favor in the eyes of the Lord. Sa panahon po na nangyari yung kwentong ito, na mailalarawan po natin na ang mundo po noon ay punong-puno ng kasamaan, very corrupt. At kabilaan po yung rebellion na nangyayari. But the Bible tells us a bright and hope-filled truth. Sabi po sa Genesis chapter 6 verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord.
But Noah found grace in the eyes of the Lord. Si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Noah lived in the darkest time of humanity had ever known. No, nabuhay si Noe sa pinakamadilim at pinakamasamang panahon simula ng likhain po ang sangkatauhan. Yet, he stood out. No, siya po ay namukod tangi. Nag-stood out siya, hindi po dahil malakas siya, hindi dahil matalino siya o talented siya, but because he found favor in the eyes of the Lord. At ang grace o biyaya po na yon ang nagligtas, no, hindi lang po sa kanya, kundi po maging sa buo niyang sambahayan, simula po sa kanyang asawa at kanyang mga anak. Sa ngayon po, tayo din ay nabubuhay sa mundong wasak, confused at sa mundong maraming taong hiwalay at walang tamang relasyon sa Panginoon. Katulad po sa panahon ni Noe, ang judgment po sa ating mundo ngayon ay real, na totoo, at tiyak po na mangyayari. Ang judgment po ng Panginoon ay certain. This message from the book of Genesis is not a message of fear. No, hindi po para takutin tayo. But it is a message of hope, no, na puno po ng pag-asa. Mensahe po ng pag-asa dahil yung same grace na nagligtas kay Noah at sa pamilya niya ay yung parehas na biyaya na makakapagligtas po sa atin ngayon. Now, ang question po, bakit si Noah? No, ano pong meron kay Noah? Bakit si Noah yung nakatagpo ng grace ng Lord? At paano po kaya sa kalagayan natin ngayon ay mararanasan din natin yung ganitong biyaya ng Diyos? Ang text po natin this morning ay makikita po sa Genesis chapter 6 verses 5 to 12. Kung may mga Bible po tayo, makipagbukas po kayo sa akin. Genesis chapter 6 verses 5 to 12. Basahin po natin. Verse 5, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. At puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Verse 8, ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya'y may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham at Japheth. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos. At laganap ang karahasan sa lahat ng dako. In verse 12, ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Sagutin po natin yung tanong natin kanina, no, na kung bakit sa dinami-rami ng tao sa mundo, bakit si Noah yung nakatanggap ng biyayang kaligtasan ng Diyos. Sa verse 9, dinescribe po kung anong klaseng tao si Noe. No, sabi po sa New King James Version, Noah was a just man, perfect in his generations. Noah walked with God. Unang description kay Noah, according po sa binasa natin, he was a just man. No, sa other translation, ang ginamit po ay yung salitang righteous. No, instead na just, ang ginamit po ay righteous. Sabi po, he was a righteous man. Nilalarawan po nito yung moral standing ni Noah sa harap ng Panginoon. Hindi po sinasabi sa atin na si Noah po ay perpekto o walang nagawang kasalanan. Ibig sabihin lang po nito, siya po ay namuhay sa paraang nakakalugod po sa Panginoon. Para po mas maunawaan natin yung ibig sabihin na si Noah po ay merong moral relationship
sa Panginoon. No, sabi po ng mga Bible scholars, tumutukoy po ito sa pagkakaunawa ni Noah sa batas ng Diyos. No, na ang mga ito po ay tunay na kinikilala at ginagalang niya. Dahil naunawaan niya po ang mga ito, na masasabi po natin na siya po ay isang tao na kapag gumawa ng desisyon ay guided po ng kung ano ang tama sa mata ng Diyos. No, na siya po ay may paninindigan sa gitna po ng mundong drowning na o nalulunod na sa kasalanan. He lived with integrity kahit po ang ibang tao sa paligid niya ay gumagawa ng masama. While the rest of humanity was corrupt, Noah chose to walk the path of righteousness. Ang buhay po ni Noah ay nagpakita po ng consistent obedience sa Diyos. Meron siyang malinis na motibo, and above all, he desired to do what is right in the eyes of the Lord. Again, si Noah po ay hindi perpektong tao. No, kaya tandaan po natin that God's grace does not rest on a perfect person. Hindi po doon nakasalalay, no? Bagkus doon po sa isang taong may pagnanais na lumakad ng tama kasama ang Diyos. Noah found God's grace dahil inalign niya po yung kanyang buhay sa standard ng Diyos. Ulitin ko po, Noah found God's grace dahil inalign niya yung kanyang buhay sa standard ng Diyos at hindi po sa standard ng mundong ito. Noah's righteousness became a distinguishing mark na nag-set apart po sa kanya noon nagbukod sa kanya sa isang generation na puno po ng kasamaan. First point, he was a just man. No, he was a righteous man. Pangalawang paglalarawan po kay Noah, sa same verse, sabi po dyan, he was perfect in his generation. Now, this phrase po may sound a little confusing kasi kanina sabi natin, hindi perfect si Noah. Pero dito, sabi, siya po ay perfecto sa kanyang henerasyon. Sa NASB and NIV translations po ng Bible, ang ginamit na salita ay blameless. Hindi po ibig sabihin nito na si Noah ay walang kasalanan at wala siyang flaws. No, katulad po natin, meron din siyang mga nagawang pagkakamali, may sablay. Ang ibig sabihin lang po dito ng blameless, no, number one, si Noah po ay walang glaring moral failures. Ibig sabihin, wala po siyang obvious flaws. No, yung buhay niya hindi stained ng any noticeably moral faults. Pangalawa, ang buhay po ni Noah ay marked by consistent integrity. Ibig sabihin po, kahit corrupted and wicked yung mga tao sa paligid niya, si Noah po ay piniling magbigay ng karangalan sa Diyos sa pamamagitan po ng kanyang tapat na pagsunod at hindi pag-compromise ng kanyang relasyon sa Panginoon. At pangatlo, considered siya as perfect in his generation dahil nag-stand out yung kanyang character as clean and upright sa isa pong lipunan na marumi at masama. In short, Noah lived differently. Na-maintain niya yung buhay na honest and honorable sa mata ng Panginoon. Hindi rin po siya namuhay ng double life. No, sa ditong lugar iba siya, doon iba siya. No, hindi po ganoon si Noah. Again, hindi po siya perpekto, pero ang relasyon at intention niya po sa Diyos ay totoo, and he practiced what he believed, sa pribadong buhay man po o sa public. Third description kay Noah sa same verse ulit, sabi po, he walked with God. Sa Bible, kinukonsider po ito na isa sa mga highest compliments, no, na sinasabi o binibigay sa isang tao, no, dahil tumutukoy po ito sa isang buhay na talagang may malalim na relasyon sa Diyos. Sa isang buhay na may daily fellowship sa Panginoon at may consistent obedience sa Diyos.
At isa po sa mga taong may ganitong paglalarawan ay si Noah. Sa ganong mga bagay niya po pinakita yung kanyang pagiging matuwid at pagiging tapat sa Panginoon. At bukod po kay Noah, sa Genesis chapter 5, may isa pa pong tao na sinabihan nito na he walked with God. Kung familiar po tayo kay Enoch. Si Enoch po, sabi sa verse 24, chapter 5, verse 24, namuhay na kasama ng Diyos. Sa mga hindi po nakakaalam, si Enoch po ay great-grandfather ni Noah. So, nasa lahi po nila na sumusunod at namumuhay kasama ang Diyos. Sa Bible, si Enoch po ay kilala sa pagkakaroon niya ng malapit na ugnayan at relasyon sa Diyos. And Noah continued that legacy. No, pinagpatuloy niya yung nasimulan ng kanyang ninuno. He chose the path of closeness with God over the ways of the world. Para po mas maunawaan natin kung paano po lumakad o namuhay si Noe na kasama ang Diyos. Sabi ganito daw po, siya po ay tumawag sa pangalan ng Panginoon. He called upon the name of the Lord. Ibig sabihin, siya po ay nanalangin, nagpuri, at kinilala ang Diyos sa bawat bahagi ng kanyang buhay. He sought God's guidance. Dumepende siya totally sa kalakasan ng Diyos. And he honored God in his worship. Now, that's how Noah walked with God. And pangalawa po, siya po ay naghandog. Alam po natin na ang paghandog ay isang paraan para ang isang mananampalataya po ay sumunod at sumamba sa Panginoon. Simula po sa storya ni Cain at Abel, ang paghandog po ay matatawag din nating way ng pagharap natin sa Diyos bilang tanda po ng ating paggalang sa Kanya. And throughout Noah's life, ito po yung pinakita niya. Napanatili niya po yung ganitong lifestyle na laging tumatawag at naghahandog sa Diyos. Ito po yung klase ng buhay na kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Pang-apat na dahilan po na bakit nakatagpo o naranasan ni Noe ang biyaya ng Diyos ay dahil sa kanyang pagtugon na may ganap na pagsunod. He did according to all that the Lord commanded him. At isa po ito sa masasabi nating strongest reason na sumunod siya sa Diyos, hindi lang sa ilang bagay, kundi sa bawat bagay sa kanyang buhay. Both in Genesis chapter 6 verse 22 and chapter 7 verse 5, in-emphasize yung ginawa niyang pagsunod. No, sabi po sa mga verses na yon, Noah did all that the Lord commanded him. Ginawa ni Noe lahat ng iniutos sa kanya ng Panginoon. No, sabi po doon, all. Hindi po, ibig sabihin, not some, not most, no, hindi iilan, hindi karamihan, hindi rin yung bahagi lang. Siya po ay sumunod sa Diyos ng lubusan, ganap at walang pag-aalinlangan. Napakahalaga po ng bagay na ito, no, at nakakatuwang isipin na hindi basta-basta yung pagtingin ni Noe sa pagsunod niya sa Panginoon. No, hindi small time yung bagay na yon para sa kanya. But ginagawa niya yon with genuine reverence sa Panginoon. And we are aware na yung pinagawa sa kanya ng Lord ay hindi madaling bagay. No, hindi maliit. Very unpopular. At kung sa human reasoning lang, hindi magme-make sense yung paggawa niya ng malaking arko. At kung babalikan po natin sa kwento, napaka-detalyado din ng dapat niyang gawin, no, nung instruction ng Lord sa kanya. At lahat po yon ay nasunod niya, na nagawa po ni Noe. Now, ang tanong po sa atin, saan nanggagaling saan nanggaling yung ganong klaseng obedience ni Noah?
Sabi po ng sumulat ng aklat ng Hebrews, this obedience of Noah came from his faith. Mga Hebreo chapter 11 verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. May kita po natin na ang obedience ni Noah hindi mechanical, no? Na hindi siya sumusunod sa Lord kasi yun yung nakasanayan niya. No, his faith was not forced. Hindi siya kailangang i-pressure o i-threaten para lang sumunod sa Diyos. At higit sa lahat, ang pananampalataya niya ay hindi po driven ng takot or ng judgment. Hindi siya sumusunod para lang makaligtas sa parusa na pwedeng mangyari pag hindi po siya sumunod sa instruction ni Yahweh. His obedience flowed from his faith and from his love for the Lord. At dahil sa pananampalataya po na yun, siya po ay nagtiwala sa salita ng Diyos. No, kumilos pa rin siya kahit maraming tao yung hindi pumansin sa warning ng Diyos. No, gumawa pa rin siya ng arko in the middle of dry land at kahit hindi naman napapanahon. At ang dahilan po, because God said so. Dahil sinabi yon ng Diyos. Dahil instruction yon sa kanya ng Diyos. And same with us, na pag may gagawin tayo, let us make sure na ito po ay sinabi sa atin ng Diyos. Na may confirmation po ito galing sa Panginoon. Panglima po, si Noah was not only a righteous man in his character, na siya rin po ay messenger of righteousness in his generation. Sa 2 Peter chapter 2 verse 5, tinawag po si Noah as a preacher of righteousness. Which tells us something important tungkol po sa kung paano siya nabuhay nung 120 years bago dumating yung malaking pagbaha. Noah not only lived a righteous life, sabi, his life itself was a sermon. His life itself was a sermon. Nag-stand out yung kanyang purity in contrast sa corruption ng mundo. His obedience stood out in contrast to the world's rebellion. And above all, his faith speaks the loudest sa unbelief ng mundong ito. Si Noah po sa isang generation na puro kasamaan ang nasa puso at laging iniisip, his lifestyle shown o ang kanya pong pamumuhay ay nagningning sa kabanalan at katuwiran para sa kaluguran ng Panginoon. His walk matched his words. No, at yung authenticity po ng bagay na yun ay nag-give weight sa kanya pong patotoo. Bukod po doon, nakita rin ni Noah yung need ng mga tao for righteousness. No, si Noah po ay hindi na natiling tahimik, hindi siya nanahimik. Sabi mo sa katabi mo, hindi siya nanahimik. While building the ark, no, nagbabala siya, nangaral, at inurge niya yung mga tao na magsisi. And his message was simple, no, that judgment is coming. At kailangan po ng mga taong ito na bumalik sa Panginoon. For Noah, hindi excuse yung rejection, no, na hindi siya pinapansin ng mga tao. Hindi excuse na pinagtatawanan siya, kinukutsa siya dahil sa kanyang ginagawa. No, na kahit yung mundo noon ay very ungodly and violent, Noah still spoke up. Nagsalita pa rin siya, nagbahagi pa rin siya ng salita ng Panginoon. And above all, sumunod pa rin siya sa sinasabi ng Panginoon. Now we understand bakit
kinalugdan si Noah ng Diyos. Dahil ganun po katindi yung desire niya na makasunod sa lahat ng sinasabi ng Panginoon. Katulad ni Noah, tayo as God's people, we must desire na makasumpong ng favor sa mata ng Panginoon. No, yung story po ni Noah happened thousands of years ago. Pero yung spiritual message po nito still applies sa panahon po natin. Tandaan po natin na kung paano kinailangan ni Noah ng biyaya ng Diyos to escape judgment, ganoon din po sa atin. No, kailangan din natin ang biyaya ng Panginoon. Pero this time, hindi na po sa kadahilanan nahaharap tayo sa isang malaking pagbaha. Alam po natin na pagkatapos ng great flood na yon, ang Diyos po ay gumawa ng covenant kay Noah. So Genesis chapter 9, mababasa po natin doon that God promised never again to destroy the earth by flood or by the waters of the flood. No, yung baha po na yon sa story ni Noah was a one-time global judgment. At inassure po ng Diyos si Noah and all future generations na hindi na po ulit mangyayari yung bagay na yon. And this promise is true dahil ito po ay nasa salita ng Diyos. Ito po ay unchanging and eternal. Sa same chapter, may binigay na sign ang Diyos para sa pangakong ito na every time na mag-a-appear yung bagay na yun sa kaulapan, no, ay inaalala ng Diyos yung covenant niya kay Noah. The rainbow serves as a visible sign for God's mercy and faithfulness. Na somehow, way po ito ng Diyos para sabihin na tinutupad ko ang pangako ko. Hindi ko na ulit gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng pagbaha. Today, we can be sure, no, we can be confident, we can have this confidence na hindi na yun mangyayari because God already settled that in His covenant with Noah. Bagamat hindi po magwawakas muli ang mundo sa tubig, no, sa pamamagitan ng pagbaha, hindi po sinasabi sa atin na hindi tayo haharap sa final judgment. No, sinasabi po sa Biblia na magkakaroon ng pangwakas na paghahatol ang Panginoon. Sa 2 Peter chapter 3 verses 3 to 12, Peter teaches that the world will one day be destroyed by fire. The world will one day be destroyed by fire. Kung paano pong yung mundo ay minsang nawasak sa pamamagitan ng baha noong panahon ni Noe, ito po ay mawawasak ulit balang araw sa pamamagitan naman po ng apoy. Ang tanong, kailan po yun mangyayari? Mangyayari po yun sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Hindi po ito isang myth, hindi po ito isang gawa-gawa lang. Ito po ay isang pangako na mula sa banal na kasulatan. Pinaliwanag po ni Apostol Pedro na may mga taong itatanggi yung bagay na yon, yung coming judgment. Na may mga taong patuloy na mamumuhay na as if walang magbabago. Pero guaranteed po sa salita ng Diyos yung final judgment, and it will be a day of fire. Just as Noah warned his generation, ang mismong scripture po ay may babala din sa bawat isa patungkol po sa dadating na paghahatol. And because this promise is certain, ibig sabihin totoong mangyayari, in-urge po tayo sa sulat ni Pedro na maging diligent, na maging masipag tayo, maging seryoso na po tayo, at maging intentional tayo sa paglakad po natin sa Panginoon. Na tayo po bilang mga Kristiyano na sa puntong ito, dapat namumuhay na tayo in reconciliation with God. At higit po sa lahat, namumuhay na po dapat tayo ng may kabanalan. Just like Noah was found righteous and blameless in his time, Peter says we must be found the same way in our time.
Si Noah po was preserved dahil natagpuan po siya in right standing with God. Ganon din po sa pagdating ng Panginoong Jesus, dapat tayo po ay matagpuan niya na nagtatapat sa Kanya. Na dapat will be found in peace, no, without spot and blameless. Sa madaling salita po, we need to be living in the grace of the Lord. Na lumalakad sa kabanalan at handa po para sa Kanyang muling pagbabalik. Ito po yung katotohanan sa judgment, no, na mas mabuting tayo po ay nasa condition where we to find grace in the eyes of the Lord. Dahil kung hindi po, magiging katulad tayo ng mga taong naiwan sa labas ng arko pagdating po ng baha. At ayaw po nating mangyari yun. Through Noah's example, let us consider ways kung paano po natin mararanasan yung ganitong klaseng biyaya na mula po sa Panginoon. Una po, sabi dito, we must be just in His sight. We must be just in His sight. Hindi po ibig sabihin nito, dapat hindi ka nagkakamali. It means we must be made right with God. No, na tayo po ay declared righteous sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Si Noah po was considered just dahil siya po ay namuhay at lumakad ng may pananampalataya sa Diyos. Today, we can also experience the same standing sa harap ng Diyos, but with a much greater covenant. No, that is the gospel of Jesus Christ. God makes us righteous through Christ. No, ginagawa po tayong matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sa aklat po ng mga taga-Roma, chapter 5, verses 8 to 9, sinasabi po na nung tayo ay makasalanan pa, ipinakita na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapadala sa Panginoong Jesus upang mamatay para sa atin. At sa pamamagitan po ng kanyang dugo na ginawang matuwid, ginawa tayong matuwid sa harapan ng Diyos. Tayo po ay kanyang inaring ganap, ginawang matuwid sa harapan ng Diyos. Tandaan po natin na yung justification pong sinasabi dito ay para lamang sa mga taong naglagay o naglalagay ng pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoong Jesus. Sabi po sa Romans 3:24 to 25, God freely offers righteousness through Jesus. The moment po na ang isang tao ay naniwala at nagtiwala sa Panginoong Jesus bilang kanyang tagapagligtas, siya po ay pinatawad na at pinahayag ng matuwid ng Diyos. Faith, not works, is the door through which we enter the grace of God. Faith, not works, is the door through which we enter the grace of God. And being justified ay nagkukos po ng kapayapaan ng Diyos. Roma 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, dahil tayo po ay in the right standing na sa Diyos, wala na po tayo sa posisyon ng pagiging kaaway niya. No, dahil nararanasan na natin yung kapayapaan, yung pagkakasundo, security, at confidence na tayo po ay tinatanggap ng Diyos. At ito rin po yung exact peace na tinutukoy ni Pedro when he urges believers to be diligent, not to be found by God without spot and blameless. At yung ganito pong klase ng buhay flows out of a heart already justified by God. Sabi, ito po ay dumadaloy sa isang puso na inaring ganap na ni Kristo. Pangalawa po, we must be perfect in our generation. We must be perfect in our generation. Di po ibig sabihin nito sinless tayo, no, na wala tayong kasalanan. The word perfect in this context means complete, mature, and whole. Becoming the person na nais ng Diyos na maging tayo.
Just as Noah was perfect in his generation, ang mga mananampalataya po in the present generation ay tinawag din to grow into spiritual maturity. At ang good news po, God Himself provides everything para tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Sinasabi po sa unang Juan, chapter 1, verses 7 to 9, that God gives the blood of Jesus to cleanse us. Ang lahat po ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Na bakit kailangan po ng cleansing o ng paglilinis? Kasi hindi po natin ma-reach yung maturity kung tayo po ay weighed down ng ating guilt and sins. Through the blood of Jesus and the confession of sins, patuloy po tayong nililinis ng Diyos sa ating mga pagkakasala. And this cleansing allows us to stand before God at magpatuloy po sa paglago sa Panginoon. Second, God gives His Word to shape and complete us. Na bukod sa dugo ng kanyang anak, ibinigay din po ng Diyos ang kanyang salita para tayo po ay hubugin at buuin. 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, ang kasulatan po ay nagtuturo, nagtutuwid at nagsasanay sa atin upang tayo po ay maging mga mature believers na thoroughly equipped for every good work. Tandaan po natin na bilang mga mananampalataya ng Panginoon, ang Biblia po ay kasangkapan ng Diyos to form our character, to renew our minds, at para maging gabay natin sa lahat ng ating hakbang towards spiritual completeness. Pangatlo po, God gives the Holy Spirit to strengthen us. Ibinigay ng Diyos ang banal na Espiritu upang palakasin tayo. Hindi po sinasabi sa atin na magsumikap at lumago po tayo by our own effort. Na bagkus binibigyan po tayo ng kapangyarihan sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Na i-resist yung kasalanan and to live a transformed life. Tandaan po natin that through the power of the Holy Spirit, yung mga bagay po na kumokontrol sa atin dati ay nawawalan po ng kapangyarihan sa ating buhay. And number 4, God gives providence to lead us in victory. Pag sinabi po nating providence in this context, ito po ay tumutukoy sa kapamahalaan ng Diyos o sa kanya pong sovereignty. At sabi po, yun yung ibinibigay niya na maglilid sa atin sa katagumpayan. Sabi po sa 2 Thessalonians 3, verse 3, tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Pinoprotektahan, sinusuportahan at ginagabayan niya tayo laban sa mga schemes ng kaaway. And God uses these circumstances to shape us, para palakasin tayo and to lead us toward His desired result. And that result, o yung dinedesire sa atin ng Diyos, is spiritual maturity and victory. Pangatlo po, para po tayo ay kalugdan at makaranas ng biyaya ng Diyos, we must walk with Him. Tayo po ay dapat lumakad kasama ng Diyos. Hindi lang po si Noah yung dapat gumawa nun. Pakisabi po sa katabi natin, ikaw din. Dapat ikaw din. Bilang mga Kristiyano, dapat tayo po ay may pamumuhay na may malapit at may araw-araw na ugnayan sa Panginoon. Walking with God means living our old ways of life. Ito daw po yung pag-alis o pag-iwan natin sa dating paraan ng ating pamumuhay. Sa Ephesians 4:17 to 20, Paul reminds believers not to walk as the Gentiles walk. Ibig sabihin po nito, we can no longer follow the sinful patterns. Yung empty thinking at moral confusion
ng mundong ito. Sabi po, ang tunay na paglalakad kasama ang Diyos requires a full stop na mula po sa kung sino tayo dati. Sunod po, walking with God means imitating Him. Sa Efeso 5:1, as God's beloved children, tayo po ay tinawag to be followers of Christ. Katulad po ng paggaya ng isang bata sa kanyang magulang, believers should reflect the characters, love, and holiness of God. And as we journey sa patuloy po nating paglakad kasama ng Diyos, let us desire na i-resemble natin ang puso ng Panginoon. Na maging kahawig natin, let us desire na maging kahawig yung puso ng Panginoon. Sa Ephesians chapter 5, nagbigay po ng clear instruction si Paul na kung paano natin gagawin yung bagay na ito. Sabi niya, una, walk in love. Na lumakad ng may pag-iibig. Hindi lang po emotion yung tinutukoy dito. No, ito po yung pag-ibig na may gawa. Na may kasamang gawa. Pangalawa, walk as children of light. Naturally, nabubuhay po ang tao sa kadiliman at kasama po tayo doon. Pero ngayon, wala na po tayo sa kadiliman na yon dahil tayo po ay nakakilala na sa Panginoon. We now exercise living in purity, honesty, and righteousness. Hindi na rin po dapat tayo nakikipag-participate sa mga gawaing naha-highlight ang kasalanan. Dapat ang trabaho na po natin ngayon is to expose the works of the darkness. Pangatlo po, sabi po ni Paul, walk as wise. Lumakad ng matalino. Walking with God requires wisdom. No, kasama po dito yung pamumuhay ng may pag-iingat at laging hinahanap ang kalooban ng Diyos sa bawat plano at sa bawat desisyon po na ating gagawin. Walk in love, walk as children of light, and walk as wise. Pang-apat po, we must do all that the Lord has commanded. Dapat gawin natin lahat ng inuutos ng Diyos. Obedience means following all that God has commanded. No, katulad po ni Noah, dapat down to the smallest details na tumutugon tayo sa Diyos ng may ganap na pagsunod. Hindi lang po tayo susunod kasi on our part madali yung gagawin natin. No, hindi din po sinabi na ang susundin lang natin yung mga preferred lang natin gawin o yung convenient lang sa atin. Sabi po lahat ng pinapagawa sa atin ng Panginoon ay dapat nating sundin. Wala po tayong tinatawag na partial disobedience. No, hindi po yun nag-i-exist. Dahil ang partial obedience is still disobedience sa mata ng Panginoon. A heart that truly seeks God's grace aims to obey Him fully, sincerely, and consistently. Pangalawa po, obedience prove that our faith is alive. Pagsunod po sa Diyos ay patunay po na ang pananampalataya natin ay buhay. Sa James 2, tinuro po sa atin ni Santiago na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. And that is very true. Now, because a real and living faith is always displayed in action. Ang buhay na pananampalataya ay palaging pinapakita sa pagkilos. Yung pananampalataya po ni Noah, napatunayan sa paraan po kung paano niya ginawa at binuo yung malaking arko. And in our case, our faith is proven by the way we follow God's word. Kung paano po tayo sumusunod sa sinasabi ng Diyos. Maging malinaw po sa atin na ang pagsunod ay hindi po nakaka-earn ng grace ng Lord. Bagkus nire-reveal po nito na meron na tayo ng bagay na yon, na talagang natanggap na natin ito mula sa Panginoon. And lastly po, pang-limang paraan para maranasan natin yung same grace na na-experience ni Noah
So we must be preachers of righteousness. Again, si Noah ay hindi lang naging righteous sa kanyang lifestyle, he also proclaimed righteousness sa mga tao po during his time. In the same way, ang bawat Kristiyano po ngayon ay inatasan din na gawin ito. No, not necessarily sa pulpito, pero sa paraan po ng ating pamumuhay. Our lives must speak loudly of God's righteousness. And part of this po, yung pagkatawag sa atin to proclaim God's praises. Peter says, we are a chosen generation that we may proclaim the praises of Him who called us out of darkness. Now, kapag ginawa at pinanampalatayaan po natin ito, tandaan po natin na we are also declaring the goodness and transformation na dinadala po ng Diyos sa ating buhay. At panghuli po, ito po madalas natin itong naririnig, na we preach most effectively by our example. Paul teaches us in Romans 12 that offering our lives as a living sacrifice is an act of true worship. Isa pong halimbawa nito ay kapag tayo po ay namumuhay sa paraang nagpaparangal sa Diyos. Na you are rejecting the ways of the world. You are rejecting the ways of the world. Na dahil naranasan mo na kung paano baguhin ng Lord, especially yung takbo ng isip natin. And in this way, you are showing the world what righteousness looks like. Bilang pagtatapos po, nakita natin sa mensahe ng Lord this morning na ang puso ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Kung paano pong siya ay naghintay ng matyaga nung panahon ni Noe, ganon din na hindi niya po gusto na may mapahamak sa atin pagdating po ng araw ng paghuhukom. God never gets tired of calling people everywhere to repent, na tumalikod sa kasalanan at bumalik sa Kanya. At kapag ito pong mga bagay na ito ay nagawa natin, madidiscover natin yung magandang katotohanan na natagpuan din po ni Noah. And that is the grace in the eyes of the Lord. Now, ang question po sa atin, have we responded to God's grace? Kung ang sagot po natin ay hindi pa, God is inviting you to come. Come to Him in obedience and with a repentant heart. At para naman po sa mga taong na kay Kristo na o nasa Panginoon na, may challenge po sa atin si Pedro no, habang tayo po ay naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Sabi po sa 2 Peter 3:14, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. As we wait for the Lord, sikapin po nating maging tapat na mamuhay sa kapayapaan, mamuhay ng walang dungis at kapintasan. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng aming napakinggan sa umagang ito. Salamat po sa pagpapaalala na Ikaw ay Diyos na puno ng habag at biyaya. Salamat din po sa halimbawa ng buhay ni Noe na nagturo po sa amin kung ano yung ibig sabihin ng lumakad na kasama ka, na mamuhay po ng matuwid at masumpungan po yung favor mo, Panginoon. Lord, we confess that without your mercy sa aming mga buhay, kami po ay mawawala. Kaya salamat din po sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon, maging sa pagtawag mo upang kami po ay magsisi at muling bumalik po sa presensya mo. We also pray for the empowerment of the Holy Spirit nang sa ganun po, Panginoon, kami po ay makalakad ng may pag-ibig at karunungan. And help us, Lord, na maging seryoso at maging masipag sa aming paglago as we wait sa pagbabalik po ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. We praise your name and we love you. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sige po, para po sa ating group discussion, 2 questions po. Anong bahagi ng mensahe ng Panginoon ngayong umaga ang nangusap sa iyo? Explain. Nakalagay po dyan. Number 2, paano daw po challenge ng halimbawa ng pananampalataya ni Noe yung sarili po nating spiritual na buhay? No, papaliwanag na lang po yan ng mga group leaders natin. Sige po, maraming salamat po and God bless.